Okay. Good afternoon sa lahat. I would like to introduce to you right now si Pastor Anthony, and he will give us his experience and testimony about GTO. Okay? Pastor, can you tell us about your full name, and then kailan ninyo nakilala ang GTO, at the same time, ano yung mga sasakyan na ginagamit nila? Apo. Magandang hapon po. At ako po si Pastor Anthony Sihuko of Bacolod City. Nakilala ko, met kong GTO sometime September 2019. No, hindi ko makakalimutan. At I was captivated sa unang seminar dahil sa advocacy sa climate. And immediately after that, pagdating ng October o November, nagsimula na rin ako na mag-invite ng seminar, mag-attend ng seminar. I think sa Chowking, Jollibee yun, sir. Jollibee. Malapit sa 88 yung unang seminar na atinan ko. And then after that, nagsimula na ako ng advocacy ng GTO. Doon mismo sa church, I conducted seminar. At umikot ako ng Negros simula noon. Noon, wala pa akong sasakyan na ginagamit. Ang una kong nasubukan ay yung tricycle namin. At tricycle namin ay biyahe kami from Bacolod to Hinubaan. Na halos hindi yan naubos ng 250. Normally, nung kami nag-interview sa kapitbahay na laging napupunta ng Sipalay, yung kanyang El Barako yata yon. 400 ata, sir, one way papuntang Sipalay. Oh. At inisip ko na siguro ganon din yung kasi 175 din yung Motorstar. Pero nagulat ako ng pagpunta namin ng Sinubaan, hindi naubos yung 250. Back and forth yun? Hindi, papunta lang, sir. Papunta lang, oo. So, ibig sabihin, napakalaking diferensya when it comes to fuel consumption. And then, at pagka 2020, ay nakabili kami ng Lancer na 1991 model, Chinita. At tinitreat din namin yun ng GTO. Kami mismo nakapansin nung after 4 months kasi binabuksan namin yung makina. Ay talagang ang linis, sir. Actually may video ako niyan. Na in-upload ko rin yun sa aming Facebook. Nakita mo na natin yun, sir. Yes, so. Nagulat yung mekaniko actually. Kaya yung sinasabi ng GTO sa kanyang product na ET is totoong talaga na malinis ang loob ng makina. At yung consumption ng fuel ay talagang napakatipid. Sa lumang sasakyan na gano'n ay napakatipid ng fuel. Totoo yung 30 to 50% na savings. At saka 4 years na ngayon, 4 years na. Hindi na kami nag-change oil. So 4 years? 4 years, sir. Magamit pa. Na wala nang change oil. Wala nang change oil. At ngayon, ito naman ang experience namin dito. Sa bagong sasakyan, no? Sa bagong sasakyan na to. Sinubukan din namin ito na dalhin sa Bayawan. Nang the following day na palakuha namin, hindi namin ginabitan ng GTO. Punta kami ng Bayawan, that's part of the Oriental. Na-consume niya na gas is, back and forth is 1,005. Pagdating namin, lagyan namin ng GTO at bumalik kami after a week. Okay. Ang kanyang na-consume ay 800 pesos lang. Imagine, no? Yeah. So almost natupi niya yung savings. Oh yeah. Totoo talaga na 30 to 50% yung saving. At saka, simula kinuha to sa bangko ng matagal na, hanggang ngayon, hindi na ito na-change oil, sir. So, hindi na kami nagbaba ng oil. Yung isang kotse mo, 4 years. 4 years. Yeah. Ito naman yun, pang 2 years siguro. Hindi, simula sa bangko 2020, ng pandemic ito nakuha sa bangko, sir. Na kinuha ng bangko, natigil lang doon, kinuha ng kakilala namin, at yung pagbili namin, hindi na daw niya na-change oil. Okay. At saka, hindi na na-change oil, ibig sabihin kung nagtambay ito ng bangko ng 2 taon o 3 taon. Higit, kasi 2024 na ngayon. Okay. Kinuha namin, hindi namin binaba yung oil. Hindi binaba ang oil. Nilagyan na namin ng full treatment ng GTO. Okay. At parang bagong-bago talaga yung kanyang oil. Yeah. Totoo talaga. At saka, nang unang kinuha namin, umuusok yan, sir, pagka
start mo. Okay. Lakas ang usok. Pag-treat ng GTO, wala na. Wala na. Wala nang usok. Well, At isang carnival namin, 3 years na. Wow. Kia Carnival, 3 years na hindi nag-change oil. So, here is si Pastor Anthony telling people right now na sa 3 sasakyan nila ngayon ay wala nang experience na nagdi-drain sila ng langis. No more Yes. change oil. Okay? No more change oil. Now, Pastor, can you encourage our... Yeah, siguro masasabi ko lang, nandito na ngayon, sa awa ng Diyos, by the grace of God, ang product na kung saan ay matulungan natin yung ating environment to bounce back kasi problema ng environment natin ngayon is because of the pollution ay talagang naandihan na talaga na damage na. Pollution sa hangin, pollution sa ating lupa dahil sa mga oil na tinatapon at pati na yung tubig. Itong ating GTO ay ina-address siya lahat na yung problema na yun. Immediately, the moment na maglagay ka sa sasakyan mo, natulungan mo yung problema sa pollution sa hangin, sa lupa, at saka sa tubig. Kaya itong earth ay atin tahanan, alagaan natin. Magagawa natin yon if we're going to subscribe, no, at gumamit ng GTO product. Yeah. Kaya kaibigan, kapatid, mag-GTO na po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pastor. Thank you, sir.